Kapapasok lang, isang malaking bulong-bulungan. Muna tayo bago natin pasabugin ang buong detalye. Sino? Sino itong mambabatas na kung umasta sa harap ng mikropono ay akala mo kung sinong nirerespetong legal luminary. Pero pagdating sa actual na pananalaksik, ay mukhang nakadepende lang sa script ng kanyang mga political operators. Sino itong kongresista na masyadong gigil, nagmamadali, na parang may hinahabol na deadline bago matapos ang taon dahil baka mapanis ang binabayong pondo ng kanyang mga amo. Mga kaibigan, truth bomb, walang iba kundi si Congresswoman Luistro. Mga kababayan, desperado na sila. Ramdam na ramdam ang panginginig ng tuhod ng mga trapo dahil ang target nila walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Minamadali ang trial, minamadali ang mga komite, minamadali lahat. Gusto nilang matapos na sa Senado. Parang mga gutom na aso, nag-aagawan sa mga buto. Pero teka, ubra ba ang panggigigil mo, Congresswoman Luistro ng Batangas? Akala mo ba, dadaanin mo pa sa pasigaw-sigaw at paibaliktad-baliktad na pagtatanong, pabaliktad, taktakan na pagtatanong ang hustisya? Pues, nagkakamali ka dito, Congresswoman Luistro. Dito sa hashtag WalkWithLan, hihimayin natin ang laro nyo. Okay bago natin pasukin ang pinakamainit na bahagi ng ating deep explainer. Sandali lang mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero dahil kasama ko kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na kayo sa aking YouTube channel membership dito sa hashtag WalkWithLan. Malaking tulong ito para mapanatili nating independyente ang boses natin at tulungan ang channel na maabot ang ating 100,000 subscribers milestone. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang preno at walang kinakatakutan. Mag-member na, pindutin ang join button at kita-kits tayo sa mas malalim na talakayan. Salamat at tuloy ang laban. Ngayon ibaba natin ang laro sa antas ng masa, sa kaalaman ng ating mga OFWs at ng bawat taxpayer na nagpapakapagod araw-araw habang ang mga politikong ito ay nagpapasarap sa air-conditioned bulwagan. Bakit ba biglang nagmamadali ang mga trapo ngayon? Bakit kailangang i-fast track ang mga investigasyon laban sa Vice Presidente? Simple lang ang strategy dito. Natatakot sila sa 2028. Natatakot sila sa lakas ng suporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang laro ng mga talunan, dungisan ang pangalan habang maaga pa. Gagamit sila ng mga mambabatas na handang maging tuta ng sistema para tahulan ang bawat kilos ng Office of the Vice President. Ang masaklap pa rito, ginagamit ang pera ng bayan, ang buwis na galing sa pawis ng mga kababayan natin para lang sa kanilang mga personal at political na interes. Ito ba ang tinatawag ninyong serbisyo? Panggigipit sa kapwa opisyal habang ang totoong problema ng bansa ay nakatiwangwang. Kaya pumasok na tayo sa ating karne ng balita o ating meat Ang paborito ninyong bahagi, ang ating deep explainer kung saan ilalabas ang ating legal genius analysis upang basagin ang mga hungkang na argumento ng kabilang panig. Tignan natin itong si Congresswoman Luistro ng Batangas. Kung makapagsalita ka sa hearing, akala mo naman may hawak kang matibay na ebidensya ng plunder. Pero kapag sinuri mo ang mga tanong mo, puro espekulasyon, puro panggigipit,
at kulang na lang ay pilitin mong umamin ang mga testigo ayon sa gusto mong marinig. Konting legalidad naman, Congresswoman Luistro ng Batangas. Hindi ito chismisan sa palengke ha. Sa ilalim ng mga umiiral na batas at patakaran sa mga ganitong patakaran sa mga komite. May tinatawag tayong karapatan sa due process ng isang nasasangkot. Hindi mo pwedeng baliwalain ang karapatan ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte o ng sino mang opisyal dahil sa nagmamadali ka na mapaligaya mga nasa likod ng laro na ito. Ang ginagawa mo ay hindi nagpaghahanap ng katotohanan. Ang ginagawa mo ay lantarang demolisyon at lantarang ewan. Napakababaw ng mga basihan mo, Congresswoman. Parang bahay sa gawa sa karton na sa isang ihip lang. Totoong batas at jurisprudence ay guguho agad. Huwag mong daanin sa matatalas na salita at paingles-ingles na power words, Congresswoman Luistro ng Batangas. Ang taong bayan ngayon ay matalino na, lalo na ang mga ating mga kabataan at overseas Filipino workers na gising na sa kamalayan. Nakikita nila kung sino ang nagtatrabaho para sa bayan at kung sino ang nag-aaksaya ng oras para lang sa political na akit. Supalpal ka na sa maraming pagkakataon dahil kapag hiningan kayo ng konkretong ebidensya, bigla kayong nagpapalundag-lundag sa ibang issue. Ano yan? Urong sulong? Kaya mga kababayan, dito na tayo papasok sa ating pagtatapos. Ang walang katulad na paliwanag ng henyo at ang hatol ni Lang. Ang hatol natin sa isyong ito, napakalinaw. Ang lahat ng ingay, ang lahat ng pagmamadali sa mga parang mga balat sibuyas na traditional politician o trapo na hindi matanggap ang lakas ng Office of the Vice President ay tunay lamang na walang-wala silang totoong alas laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kung may matibay kayong ebidensya, dalhin nyo sa tamang korte, sa ombudsman, hindi yung ginagawa ninyong circus ang Kongreso para lang makakuha ng media mileage at pasikatin ang mga pangalan ninyong baon naman sa limot ng bayan. Ay, nako mga kabayan, kay Congresswoman Luistro, at sa mga kasama mong nagmamadaling mapabaksak ang ating pangalawang Pangulo, ay tandaan mo ito, siya na magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Tandaan ninyo ang aking statement na yan. Ang tiwala ng bayan hindi nababawasan ng mga politikong marumi, politikang marumi. Habang lalo ninyong ginigipit si VP Sara Duterte, lalong nakikita ng publiko ang inyong tunay na kulay. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang pag-comment at pag-share ng ating mga video. Tandaan huwag magpapadala sa huwad na naratibo ng mga traditional politicians na yan. Manatiling mapanuri, manatiling matapang. Ito ang inyong lingkod, laging nagbabantay para sa inyo. Kita-kit sa susunod na pagsabog ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat.